himas rehas ang isang 55 anyos na driver matapos maaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Aguilar, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Timbog sa ikinasang buy-bust operation ng PNP Aguilar, Pangasinan ang isang 55 anyos na driver may asawa at residente ng San Carlos City. Sa ulat ni Aguilar Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team alas 8 kagabi sa Barangay Bukbuk, Aguilar, kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring buyer na binentahan ang suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng marked money, kaya agad siyang inaresto. Nakumpiska ang ginamit ng marked money sa suspect at ang illegal na drogang nasamsam sa kanya ay tumitimbang ng 2.5 grams na may street drug price na 17,000 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ng suspect na ngayon ay nasa custodial facility ng Aguilar PNP. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, 32 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ligtas na nasagip ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Heril Dagit Bruno, ang Provincial Director ng Nueva Ecija, ang isang 59 na taong gulang na negosyante na dinukot sa Cabanatuan City noong January 26. Kasunod ang isang mabilis at maayos na operasyon para nga i-rescue ito sa isinagawa ng Cabanatuan City Police Station, Police Provincial Intelligence Unit, First Provincial Mobile Force Company at ng ARSOG, katuwang na rin ang San Miguel Police Station at ang Palayan City. 3 suspek ang naaresto, kabilang ang umano'y mastermind na isang awol na police personnel na pinsan pa mismo ng biktima. Ayon sa investigasyon, bandang alas 7:52 ng umaga nang dukutin ng mga suspek ang biktima sa Barangay Kapitan Pepe dito sa Cabanatuan City, matapos itong tutukan ng baril at sapilitang isinakay sa isang pick-up na kulay pula. Kitang-kita sa CCTV ang nangyaring insidente at pagdukot dito. Agad na nagdemand ang suspek ng 5 milyong piso kapalit ng kalayaan ng biktima habang tumatakas patungo sa Barangay Bakod Bayan sa Cabanatuan City. Nasangkot naman ang suspek, nasakay nga ang pick-up sa isang hit and run. Agad na dinala ang mga biktima sa isang pagamutan. At dito, na-trace nga sa pamamagitan ng telepono nito na naiwan naman sa loob ng sasakyan ng biktima na nasa Sitio Hacienda matapos na ma-flat ang gulong dahilan upang maitakas o magsitakas ang mga suspek. Dito na, nasundan ng mga pulisya ang naturang sasakyan sa pamamagitan ng tracking data mula sa ninakaw na cellphone ng biktima. Natunton at naaresto bandang alas 5:52 ng hapon kahapon sa Barangay San Juan, San Miguel, Bulacan ang 49 na anyos na awol na pulis na pangunahing suspek, at ito nga ay hawak na ngayon ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Nakatakda na itong sampahan ng kasong kidnapping under Article 267 ng Revised Penal Code. Agad nagpaabot naman ng pasasalamat at pagkilala ang PNP Nueva Ecija sa pamamagitan ni Colonel Bruno sa kanyang mga tauhan sa maagap na pagkakadakip sa mga naturang suspek. Yan ang MBC Network News. Ito si RH25 Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakipagpulong ang mga sundalo ng 3rd Infantry Brigade at 17th Infantry Battalion sa liga ng mga barangay sa bayan ng Palapag Norte, Samar. Isang information briefing ang isinagawa ni Brigadier General Carmelito Pangatungan, Commander ng 3rd Infantry Pacemaker Brigade, katuwang ang 17th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Francis Rosales, Commanding Officer.
Ayon sa report ng 7th Infantry Battalion, layunin nito na ipabatid ang mahalagang papel ng mga punong barangay sa pagpipigil at pagsugpo ng insurgency sa nasabing munisipalidad sa bayan ng Palapag. Binigyan din ng pamunuan ng 8th Other Infantry Brigade ang mahalagang tungkulin ng barangay bilang pangunahing katuwang ng pamahalaan ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa isang komunidad at kooperasyon bilang susi sa tagumpay ng mga programa at operasyon ng pamahalaan laban sa insurgency. Nangako naman ang mga kasundaluhan na magpapatuloy ang kanilang suporta sa lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa pangkapayapaan. Nais ng Armed Forces na palakasin ang ugnayan ng militar, lokal na pamahalaan at komunidad bilang bahagi ng Whole of the Nation approach sa pagwawakas ng armadong tunggalian sa buong rehiyon. Mula sa NBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.